Kayo'y asin sa sanlibutan at ilaw ng daigdig. Hindi po ito poetic rhetoric. Ito po ay mission statement ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bahagi dalawa lang muna lang nais natin bigyan ng no? Una ay preservation. Anong ipin-preserve natin? Ay di yung magaganda. Bahagi yun ang kung saan yung aking tao natin na pagkakataon kuminsan ay pinanghihinaan natin mga bagay na magaganda na nawala na. Bakit? Hindi natin na-impression. Maganda pa naman. Hindi ko kasi pwede na mananatili na lamang mo nang hindi natin naalagaan. Kaya nawawala yun kasi pinabayaan natin. Bahagi yun. Isang trabaho yun ng asin na pagkakataon. Ngayon kasi meron na tayong kuryente. Kaya may yelo na tayo. May refrigerator, may freezer. Pero nang una, yun ang trabaho ng asin. So, preserve the good. Bahagi yun, kalimitan, sinasabi ko, na kapag hindi natin nilagaan ang isang bagay, isang tao, o mga tao, o ugnayan, ay sira agad yan. Bahagi ko yun. Kaya nga isa sa napakahalagang pagkilos na kung saan maintenance, pangangalaga, bahagi yun. At isa yun sa pakikiisa namin kay Jesus. Tawag na natin yan governance, o mas kilala namin sa tawag na mabuting kaniwala. Bahagi kinakailangan ating pinanatili ang mga bagay na maganda. Kapag hindi natin inayos yan, mawawala yan. Lalaho yan. Ang yun bahagi ng tungkulin na ipinapakita kahit anong simbahan. Kaya na pagkakataon na kung saan ay minamanig na isa yan sa tungkulin ng simbahan, yung pangalagaan ng mga katotohanan na pinaniniwalaan natin na makahulugan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya nga, sabi nga, patuloy natin binibigyan na higit ng pagkakataon na kinakailangan natin na ipaglaban yung mga pinaniniwalaan natin na magaganda, lalong-lalo na yung mga bagay na makatuluhan. Pagkakataon, hindi pwedeng tayo ay maging bystander na lang.
to speak out. Kinakailangan natin. Kasi kapag hindi, baka sabihin nila ay hindi natin nakikita na ito ay mabuti. Hindi kasi natin pinipreserve. Yun ang hamon. We have to preserve what is good, what is true, what is holy. Pangalawa ay tayo ay in God's terms nagbibigay ng lasa. Kaya nga maliwanag lang kapag yung asin wala ng lasa, itatapon na yan. Walang ba ng lasa ng asin? Wala ng masyadong matagal na bahagi yun. May mga pagkataon naranasan ko makita niyo mo yung dating kitchen natin. Yung wala pang among diyan, tabi ng kitchen, ay may lagayan ako ng asin dyan. Noon ay hindi ko nalagyan ng takip. Ay umaampias ang nung wala pa po yung habang doon ay kapag malakas sa ulan, umaampias sa loob yung ulan. So, nababasa ay initan. Nawawala ang lasa. Nawawala rin pala yung lasa. Nagiging pale yung asin. So, bahagi yun ako sa ating nakita natin. Sabi nga natin ay it adds life. Hindi naman binabago kasi yun pa rin. Nilalagyan na ng lasa. Bahagi at sabi nga natin, mas sumasarap yung pagkain o yung karne kapag nilagyan mo ng konting asin. Bahagi yun na nakikita natin yung ano mag-uri ng pagkain ay bahagi yun pa rin. Nilagyan mo lang kasi ng asin kaya iba yung naging taste. Masarap. Pero bahagi yun ay karni man ng isda o ng baboy pa rin yan, o isda pa rin yan. Kaya lang, kasi nilagyan mo ng asin. Iba, parang naging iba yung pagkain. So bahagi yun ako sa may matandang natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kinakailangan natin na bigyan ng lasa ang mga bagay na kung saan ay nakikita natin upang sa ganun na yan ay lalong magiging makabulukan. Sabi nga natin ay itinataas natin yung level. Ilalagyan natin na panibagong buhay yung pagkilos natin sa daigdig na ginagalawa na ito. At yun yung paanyayang ipinagpahayag sa ating Panginoon sa Kristo. Yung ating pananampalataya, yung pananampalataya natin, kinakailangan natin na magbibigay ng panlasa sa pagkilos natin sa daigdig na ito upang itong magiging makabuluhan at makatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pagkilos sa daigdig na ito. Hindi magiging nakakasawa
sabi nga natin, it adds flavor. It adds life. Parang binumpay natin na bahagi yun ang kung saan ay nakita natin na nagbibigay ng maraming pagkakataon at nagbibigay ng solusyon sa buhay natin sa daigdig na ito. Hindi isang bagay na sabi nga natin na naging dagdag na kumukuha lamang ng espasyo sa buhay natin. Nagiging makabuluhan at lalong naging maayos yung ating pagkilos. At yun yung nawa, yung bahagi na kung saan ay makita natin. Kasi sabi nga natin, tayo ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Ito kasi, itong buhay na ito, sa daigdig na ito na ginagalawan natin. Kailan, kapag yung ating paniniwala, it gives a new meaning, a new dimension, lalong-lalo sa pag-ipag-unayan natin sa Diyos at sa kapwa-tao. At ano yung meaning na yun? Ay yung mga Kristiyanong kahalagahan. Lalong-lalo sa pagkilos natin sa pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon sa Kristo. Yung pamamaraan na alin na makita natin na maka-Kristiyano ay nagbibigay na mas maganda. Sabi nga ay, anong ginagawa ng pagkilos? Out of fear, out of hatred, or it is out of love. Alin yun ang nagbibigay ng buhay? Hindi nagbibigay ng sakit, hindi nagbibigay ng kalungkutan, at hindi nagbibigay ng sakit ng puso. Kaya yun ang naman, makita ko natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Tayo na kanya na maging daan at nawa ay maiparamdam namin ito sa mga tao, sa ating pamilya, sa ating lipunan at sa ating simbahan na tayo ay tumutulong na pahalagahan ang mga bagay na mabuti at nagbibigay ng panibago